So, medyo nalooy. Pero yan naman po ay i-recover natin. Itong avocado, puputulin na po natin to. Wala na to. Kapon pa ako humingi ng tawad dyan eh. Wala na yan. Kasi isang magandang buhay mga farmer. Dito na naman tayo. Unboxing tayo ng Aviark. Tingnan nyo naman ang packaging po nila, no? Aviark jackfruit po ito. Alam nyo naman, ako po ay obsessed sa mga bagay-bagay. Ayan, ngayon nga nagpapalinis po kami doon sa likod ng sa lechonan. Tapos 'di ba yung baboy ililipat na. Then yung mga mulberry pinaputol na ni Bebe, pati yung mga kalamansi na hindi na rin naman namumunga. Magiging maluwag na po yung part na yon. Tapos doon sa may likod po nung katayan, yung mga avocado, yung dalawang avocado po putulin na rin natin ngayon dahil buti na lang napanood ko yung ano talaga na akala ko pagka galing po sa buto matagal lang mamunga, pero ganun din ang ibubunga niya. Hindi pala ganun ang avocado mga farmer. So ang galing. So ibig sabihin kailangan talaga is grafted. Kunyari meron kang avocadong masarap mamunga, diyan ka na kumuha, i-grafting mo, or meron silang bago ngayon yung nakalaylay din po yung sa langka, ginagawa nila yung inarching mga farmers. So yun, napapanood ko rin, maganda yung inarching, kaya lang medyo maproseso at isasabit mo, nakasama yung lupa tsaka yung ano, pero ganun pa man, tayo po ay tawag dito, puputulin na natin yun at sa grafted na tayo magre-rely. Bibili tayo ng mga grafted na syempre yung legit. Ngayon may nakita ko R5. Kung may RR na rambutan, may R5 pa. Ang lalaki. Grabe, no? So nakakatuwa ngayon dahil mga kabin, tingnan yung bibilis ng mga motor. Kaya marami po na aksidente dito sa amin. So ayan, may iba tayo. R5 is mas malaki mga farmer na. Parang bulaklak na ba yon? Lapitan natin mamaya. Hindi pa naman yata. So ayun, tindi ng aking mata, no? R5 mas malaki. So nagtanong tayo kay Dennis kasi naman po si Dennis naman po ano naman 'yon. Hindi po 'yon mas papaniwalaan ko 'yon kaysa yung mga nagbebenta online. Dahil si Dennis po ay talagang taga Batangas, Talisay, Batangas, na kung saan nanggagaling yung mga grafted na binibenta din po nila. So si Dennis, wala lang gaanong puhunan yon, pero yun po ay 17 years na naandyan siya. Nagre-rent lang siya ng kasi wala siyang pwesto. So ang ginagawa niya, nagre-rent lang po siya dito sa may Arayat din. Tapos doon siya sa kalsada nagpupwesto lang. So nakikiusap lang siya, ganun. Pero 17 years na po siya dito sa Arayat. So kung nakikita ninyo po na kaunti lang ang kanyang tinitinda, tanungin nyo lang siya. Nandun ang telephone number niya, tanungin nyo lang sa vlog natin ng Has Avocado. O kaya ako tanungin ninyo, ibibigay ko po yung number niya. Halos lahat din naman po ng makikita ninyo sa malalaking farm is yung mga nagbebenta, yung mga seedling nursery, nursery. So yung mga malalaking nursery, ibig sabihin meron din po siyang makukuha noon. Kaya lang syempre yung puhunan po is naiintindihan ko naman eh. Pero sabi niya nga boss, sabi niya, Bicotol yung maliit, ini-insist ko kasi yung Has Avocado tol, maliit ang dahon niyan, matulis, mali. Sabi niya, alam ko yun, huwag ka mag-alala. Sabi niya, ikaw ba lulukuhin ko pa? Sabi niya, ang dami mo nang naitulong sa akin. Yan po yung pagkakasabi niya. Sabi ko, kasi hanggang ngayon pala, yung video namin nung way back 4 years, 5 years ago na dumadaan ako doon, bumibili ako sa kanya ng mga seedling, napapakinabangan niya pa, may mga bumibili pa sa kanya, yun ang napanood. So ganoon po ang pasasalamat niya. Actually yan, yung Has Avocado po niyan, sa totoo lang, ang konti po ng tinubo niya, halos pamasahe lang. Sabi niya, hindi, okay na yan, sabi niya ganoon. So ganoon po yun. Kaya ako po buong akong nagtitiwala din sa kanya.
So, ayan. Tapos, yun nga, aviar, hinahanapan ko siya. Wala. Sabi niya, hindi ko pa alam yan. Wala. Pag wala po, sasabihin naman niya. So, yun, nagtanong ako sa kanya, R5. Tapos, ayun, marami po tayong, may nakita na naman po akong pagkakataon na pwedeng mataniman po ng mga, ano doon. Alam nyo na. mga aking in order. So ito, nag-order na naman po tayo ng tatlong, ayan, no video, no replacement. Ganyan po kagaling ang kanilang packaging ng Aviart. Ito po ay in order ko sa Avia Gold mismo sa Leyte. Yung kung saan po yung mismong naka-develop ng Aviart jackfruit, yung pinakamatapis na langka sa buong mundo. Yan po ang claim talaga nila. At yun naman po siguro na i-award naman na sa kanila yan. So sikat na sikat po yan. Si Sir Manny Piñol, yan din po ang inaano. Si Sir Buddy ng agribusiness, pinuntahan na rin siya. So doon po tayo mismo nag-order sa mismong yun. Ganyan po kaganda. Kasi beware tayo mga ka-farmer. Mag-ingat po kayo sa mga nakapost sa online. Meron naman pong mga legit na nagbebenta pero minsan may kamahalan. Tapos yung iba, mas worst, ay too good to be true. Pagdating sa inyo, akala nyo bulaklak lang na patay na, dry na, nabiktima na rin po ako. Lalong-lalo na po yung mga AI lang ang ginagamit, na boses lang, naka-edit lang po. Hindi naman nila ginagamit yung, alam nyo yon, basta. Tapos, dapat ang kachat nyo tao, hindi, hindi yung auto reply. Ingat po kayo sa auto reply po na nagbebenta po ng mga seedlings na parang mo lang, tapos i-send nyo yung address ninyo, bla bla bla, tapos okay na. Ingat po kayo doon mga farmer, kasi hindi po lahat ay totoo. Dapat tao po ang nakakausap ninyo at tao po yung sumasagot. Kung may auto reply man is konti lang, pero ibig sabihin pag may auto reply na kumbaga parang lang, pero at the end tao pa din po ang makakausap po ninyo. Kasi yung iba talaga 100% auto reply lang. Ingat po kayo doon. Dahil ayan, wala na naman tayong kasama. Ayan dali mamaya pala yung Hass avocado natin, bibisitahin natin at sabihin ko kay Kongkong, lalagyan namin ng net. Ano ba to? Grabe naman itong nakakabakang ko dito. Pakita ko po sa inyo kung kung ako sa inyo, pag gusto nyo pong magtanim nito, ay order po kayo sa Avia Gold Leyte. Legit talaga. Di kayo magsisisi. Ito ay 1,300 free shipping na tatlo. Yan ang pinili. I-recover natin yan. Kasi galing pa po ito ng mga farmer. Hindi biro. Tingnan nyo naman Wow. Diba? Tingnan nyo. Ganyan talaga. Diba? Worth it naman yung worth it po yung inyong gagastusin. At the same time, legit na grafted na Aviart jackfruit. Yun medyo mahabang biyaya. 5 days daw to yun na ng konti pero makaka-recover yan. Nilagyan nila. Ang galing may tissue pa. Pero talagang bumabag. Yun. Magaling. Yan, i-recover natin to. Hindi natin to kagad itatanim. I-recover to. Kasi
Medyo mahabang biyahe. Yan. Mas ano yung isa, yung una kong na-order, mas maganda yung kanyang natanggal na ayan. Nakatig pa pala. Ay, grabe. Napakatindi ng pagkaka. So, medyo nalooy. Pero, yan naman po ay i-recover natin. Bubuhay. Ililipat ko po ito sa mas malaking seedling bag. So yan, nakahinga na kayo. Ay, okay na. Okay na. Sabi ang dinaanan ninyo ha. From Leyte. Ang tindi. Ayan. Makita lang natin na talagang legit po siyang ayan o, grafted. Ayan po o, yung mga pinagdugtungan na andyan. Ayan o. Ayan. So ayan na, yan na yun. Tapos meron siyang free na booster. Ayan. So ayan, nakahinga na yung ating AVR. Medyo sarado kasi ngayon yung kanilang ano, nasara nila ng maigi. Dapat noon, yung nakaraan parang crates lang na ano, tapos tinape lang nila may hangin pong nakakapasok. Nakulob yun, pero mabubuhay yun. Ano yun, papagandahin po natin. Ililipat natin sa seedling bag na medyo malaki-laki. Tapos ito yung inaalala ko, yung avocado natin. Lipat natin ito lalagyan natin ng net ito. So ayan o, may tulos na doon, 4 na tulos. Kasi ito medyo vulnerable tong mga to, yung leaves na yan, yung leaves. So lalagyan natin to ng net. Ayan, R5 target ko ngayon, R5 na rambutan. Pagtataniman natin doon, maximize natin to. Pinagpipray ko sana unang-una huwag naman masayang po yung mga gastos natin. Pangalawa, sana ay maitanim natin ng maayos sa lugar, kasi nagiging problema pagka may papakain pala ako. Yung mga development na ginagawa namin, minsan nasasacrifice yung halaman. So yun ang nagiging ano namin, kasi syempre yung space po balikan ko, pakain ako. Ayan, dito naman tayo sa ating kabilang side mga farmer. At ako naman po ay masaya dahil nag-order na uli ako ng has. Syempre addict tayo sa has ngayon. Langka, has. So ayan, dito po kasi magkakaroon tayo ng malaking space na pwede pang pagtamnan. Ayan, kita nyo yan, di ba? Laki pa. So itong langka natin, latexless, di ko alam kung hanggang kailan to bago mamunga, pero yan po ay nabili din natin to ayan o. Kaya lang, hindi pala daw pwedeng igata ito mga ka-farmer. Ayan, dito na lang natin tuloy yung vlog natin, kasi kahapon nabitin ako. Tapos itong avocado, puputulin na po natin to. Wala na to. Kahapon pa ako humingi ng tawad dyan wala na yan, kasi napaliwanag ko na po sa last vlog kung bakit natin puputulin yan. Dahil 1 out of 1,000, 1 out of 10,000 pala ang chance natin na magkaroon ng magandang bunga itong avocado natin na to. So papalitan po natin ito ng avocadong has na pwede nating magpatrim tayo ng konti dito para magkaliwanag. Tapos tatanim po tayo dito ng kahit dalawa
Ayan, so papalitan natin yan kasi yung lechonan po magiging maluwag na yan. So dito siguro alaga tayo, tapos doon, so dalawa na kaagad na Hass avocado ang ilalagay natin. Tapos dito pa, pwede pa dito, farmer, ayan, ang luwag nito, pwede pa tayo dito. Tapos may mga darating akong rambutan doon naman sa gilid naman yon. Tapos pwede akong kumuha ng malaking santol, puputulin natin ang santol, papalitin din natin ulit ng santol. Yan po ang ating update. Tapos itong ating tamarind, okay lang naman siya, medyo maulan. So yan po yung ano natin, kung bakit po tayo tapos yung langka naman pala kasi ay doon na, kasi mas gusto niyan full sun yung ating mga aviark. So mayroon ako itatransplant din na aviark na 3 pa, medyo nabugbog ng konti sa biyahe, pero okay naman yun, okay naman po yun. So tingnan nyo itong avocado natin na cardinal, na hindi ko alam, parang hindi din photo grafted mga farmer, kasi sanga to wala tong dugtong kasi makikita nyo po yung dugtong kahit na marcoted to, air layered to, wala pa ako nakikita ang dugtong. Makikita nyo kasi yung dugtong yan, peklat yun na naka V, kalimitan V, makikita nyo peklat. So ito wala po siya, kaya ito po ako'y naniniwala air layered to, pero sana mamunga, hintayin na natin mamunga, malaki na rin naman po siya so baka po next year baka magbulaklak nga ito or most probably the year after 2027, may mundo pa nun at buhay pa tayo mga ka-farmer. So ayun, diba, mas ano yung dahon niya mas pahaba pa nga ito sa nabili ko na Hass daw, pero ayan mas ano pa nga yung dahon niya, pero hindi po siya Hass, ito po ay cardinal to, cardinal. Ay, masungit ang panahon, masungit. Silipin natin tong mga gulay natin. Yan, yung mga gulay natin mga farmer, na marami pa, dapat may tataniman pa, pwede kong gawin nga, magluluto pa ako alam nyo, busy talaga. busy 3 kilong lulutuin natin doon na sa bahay. Pag outdoor cooking sana kami, kaya lang kulang naman sa tao, so doon ko na lang po kukuha ako ng lupa dito pang seedling bag. Ayan, maganda yung lupa doon pang seedling bag ba. Ayan yung ating mga papaya, nagre-recover. Binabantayan ko kung may makukulog kasi baka mamaya magtampo. Sana hindi naman hindi naman po sila nagtatampo at tuloy-tuloy pa rin naman. Sana wag maglaglagan. Ito yung mga ganito malalaman niyo po yan pagka yan ay nasaktan at yung tinatawag nila na yun nga nagtatampo, ibig sabihin na disturb mo sila, yan ilalaglag niya na po yung mga bungang yan. Pero yan po pagka itinuloy niya yan, ibig sabihin okay lang yung ating pagkaka trim, kasi medyo sinagad ko ng konti ito dahil nga natakot po ako dun sa bagyo Opong. Akala ko naman didiretso, kaya inano ko hindi naman po okay pa rin, diba, hindi naman tayo tinamaan. So yun nga lang talagang tanggal siya. Sana ito ayan. So ito dahil bakla po ito daw, marami po yang katabi, may mga katabi yan, minsan yung tatanggalin nyo na yung katabi nyan para magtuloy na yung isang bunga. Ibang klase po ito, medyo yan,
ibang klase ang bungat, ano niya, bulaklak. Ayan oh. May binili pala akong calcium, potassium. So sisingitan na po natin yan. Kasi ang kailangan po nito, dahil ito po ay root crop, mas kailangan niya po ng potash para mas malaki yung kanyang magiging ugat. Ito naman, bok choy natin. So ayan oh, tingnan nyo, legit talaga oh. Ang daming ano no, tumubo. Yung kangkong natin pwede na. Oh. 'Di ba? Mustasa. Ayan, may uod na. Inuod na rin, no? Inuod na. Hindi ko kasi talaga ini-spray. Inuod na. Tapon na natin yan kasi gagapang yan eh. Gagapang po yung mga lokong yan. Yan. Ito yung mga avocado. Alam nyo yung ano eh, yung hindi grafted. Parang sanga siyang pinutol na tinusok lang. Yan po yung kaibahan. Ayan, medyo nadidilig naman. Actually mga ilang buwan pa, siguro mga 1 month, pwede na pong kuhanan tong dahon ng sibuyas natin. Yung apektuhan tuloy yung pwede na yan kuhanan. Gustong gusto ng ating talbos ng kamote yan. Oo. Alagyan ng kaunting fertilizer. Binigyan na natin to eh. Napakaganda po ng ano. Matamlay ang kain ng tilapia natin ngayon. Andun pa ba yung aking ano, timba? Bago tayo magtapos, tingnan natin tong ating avocado. Next week palalagyan ko po ito ng tulos at kaunting shade kasi hindi pa po siya established talaga, kaya sabi ko nga kailangan pong anuhan pa to, alalayan. Pero syempre tatanggalin din natin yan, hintayin lang natin talagang maka-recover. Tapos ito kailangan mapatay na natin kasi sisip-sip pa ng nutrients to eh, itong mga mulberry na to. Sisip-sip pa po ng nutrients to, kailangan mapatay na. Lagyan na lang natin to ng sako siguro para hindi na tumubo yung mga ano niya. Pero so far okay naman. May kumain ba sa'yo? Visit bago ba yan o may suso? Ano ba? Kambing? Nakakarating dito yung kambing na mga nagpakalat-kalat yan sa kalsada. So ayan, sana naman po ay swertihin tayo dito sa Hass avocado. So ayan, meron din tayong lalagyan ng orchids pala, mga dendro natin. Pwede natin ilagay nga dito, sabi ko kahapon. Ayan, dito natin ilalagay yan. Sigurado na tayong makakapag-mine na naman. So ayan po mga ka-farmer, yan po nagtatapos ang ating vlog dito sa mga bisyo natin na mga halaman, fruit bearing trees, simple happiness, diba? So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.